maaari lamang sanang maiwasan ang mga ganito, dapat maiwasan at hindi gawin. Pero kailangan mong gawin. Saan po ba una nakilala si Guy? Hindi po bilang direktor, pareho kami pong aktor. Aktor po ako sa 3 taong walang Diyos. Wala pong pangalan. Penta Kalinangan Anstam ang pangalan ko doon. Isa po ako sa humahabol kay Ate Guy para putulin ang buhok. Napakabilis po tumakbo kay Ate Guy. Hindi namin maabot. Cut! Sabi ni Mario Hara. Chumel, bakit hindi maabot? Sabihin mo naman dahan-dahan ng takbo. Hindi naman ako yung matakbo ng mabilis. Sinabihan si Guy, huwag mo masyadong bilisan, hindi makahabol yung mga kontrabidang pupunto ng buhok mo. Tumawa na tumawa. Sino nagsabi? Tinura ko, ayan, si Joel. Habulin mo ako, ha? Sabi niya. Nung nag-action ulit, hindi na niya masyadong binilisan. Nahabol na namin siya. Naputo na namin ang buhok niya. Kaya good take yun. That's the first time nakilala ko si Ate Guy. Nagkaroon ako ng impression na, pwede pala itong kaibigan, hindi pa pala siya ganun kataas na tao. Hindi ibig sabihin high ka. Hindi ganun ka-hypalutin ang kanyang personalidad. Mabait siya. Nakatapok siya sa lupa. Ang pangalawa namin pagkikita ay sa himala na. Siya ang actress. Ako, Assistant Director 2, casting, kaya pag reading, ako ang nag-read sa kanyang lines. Memorize niya ang lines, pati nung ka-eksena niya, memorize niya yung lines. Mahusay ang memory na sabi ko, bakit kasi ito babaang ito? Memorize, teka muna, reading muna, huwag mo sabihin ng lines niya, ako sabihin niya ang lines niya. Kasi nakakalimutan niya, sabi niya, lalo na ako, medyo may edad na yung mga kasama namin. Maraming may edad sa himala. Lalo yung mga alipols na Ate Guy doon. Puro may edad na yun. Kaya pagdating sa line throwing, medyo nakakalimutan, si Ate Guy alam niya. Tumutulong si Ate Guy. Nagkaroon ako ng problema naman kasi hindi pa ako marunong mag-crowd direct. Crowd director din pala ako doon. Ang sabi ni Ishmael, Joel, gawin mo parang divisoria. Itong street na ito, lagay mo lahat ang dapat ilagay. Pero tinuruan kami noon Ishmael kung paano gagawin. I-divide ang areas, iba't ibang plane hanggang area 7, plane 1, plane 2, plane 3, plane 4. 5 lamang ang aking crowd director. Hindi ka sa sinura pa sa eksena. Paano yan? Kulang ako ng crowd director. Sabi natin, pwede ako mag-direct ng isang area. Kaya Ate Guy area, na-assign yung datingan ng mga sasakyan. Dumadating ang mga sasakyan, mga bus, mga jeep. So, na-assign sa area niya. Napapili sa Ate Guy, muntik na masagasaan isang puminer. Pero ganyan ganda naman ang reaction, sabi ni Ishma, very good. So, Ate Guy, galing-galing mo. Sabi ka, magaling ang introvert. Sa susunod na mga panahon, nagiging director ka. Kami sa amin. Ikaw naman, Ate Guy, binubola mo ako. Hindi, maniwala ka, magiging director ka, sabi niya. Naging director na ako, di ba? Ang mga pelikula ko sa kanya, bilang artista, muling umawit ang puso. Di ba? Diyos ko, yun ay Film Fest. Yun din ang kauna-unang pelikula yata ni Ian, kanyang anak, at ni Donald Cruz na mga teenager ng panahon ngayon. Noong umaakta si Ian, nanonood yung nanay, si Mora. Parang hindi mag-getching-getching ni Ian. Kasi nanonood yung nanay. Good, again. Makita ko si Ate Guy, magtila ka mata. Pilapitan ko. Ate Guy, umalis ka dyan. Kaarte, anak mo. Kaya nakatete, umalis ka. Hindi tinawag. Hindi pwede, Ate Guy, umalis ka dyan. Umalis. Yung umalis, take one si Ian. Bongga. Kaya wala naman, hindi na siya dati nakabantay. Ang laos artista na merong i-develop na si Donna Cruz. Yun, ang tema noon ay ang artista at ang lipunan. Tek na natin ang artista at ang lipunan. Ano ang role ng artista sa lipunan? Meron isang dream sequence na ilalagay ko siya sa gitna ng talahiban. Nakapapasal siya at tumutubo ang dream sequence. Ako siya doon.
Ika, tigay, aalisin mo na ang huwag niyo na alisin. Hayaan mo, kung kagatin ako nalanggam yung part of the scene, sabi na, tigay, sigurado ka, tigay, oo, mas mabuti yan. Sabi, tigay ko siya doon. Action! Kinakagat mo siya na lang ka. Ganun siya. Ang ganda na reaction niya. Dahil tumutulo talaga ang tubo mo. Ito kunyari. Ka! Sabi ko, pinagagat ko lang ka. Joel! Inayos namin yung magandang langgam niya. Ibig sabihin, si Ate Guy, ibibigay niya lang ang lahat ng kailangan para bigyan buhay niya ang isang eksena na kailangan bigyan buhay. Ganon si Ate Guy bilang artista. Ate Guy, paano ba ang ginagawa na sabi niya sa akin? Kaya hindi ako patuto ng workshop, hindi naman ako nakapag-aaral ng acting. Kaya ang ginagawa mo, iniisip ko ang sitwasyon, niraramdam ko lang ang sitwasyon, iniisip ko na naandun ako sa sitwasyon, ayun, yun ang ginagawa ko. Very good, di ba? Ang kanyang very Stanislavski, Ate Guy, sino yun? But I don't have to explain because it will take so much time. Basta sabi ko, napakahusay ng mata mo, umiiyak ka na. Napakahusay, mata mo lang yung nagsasalita. Kaya ka direct, oo, Ate Guy. Ito na. Bakit may kahapon pa? Ay kasi nababarilin niya yung anak ni Eddie Garcia kasi naghihiganti siya, pinatay ni Eddie Garcia ang buong pamilya niya, di ba? Nasa isang kanto, isang kalye kami. Isang kalye, in-stop namin yung buong kalye.